Ayan, magta-tarot card tayo ngayon. Ayan. At ano natin mga kapatid, ang mga mensahe ng mga baraha. Ayan. Ito ano mga mensahe ng mga baraha ngayon sa inyo. Ano nga ba ang mensahe ng mga baraha? Isa, dalawa, tatlo. Kuha po tayo ng 13 mga kapatid. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan mga kapatid, 13 baraha. Ayan po mga kapatid, ang mensahe ng barahang ito ay mag-ingat po ang mga taong makakapagpanood nito kung kayo po ay mayroong negosyo, yan, o kung kayo ay may mga nakatagong alahas sa inyong mga bahay o sa inyong mga ang inyong mga sasakyan, may mga gamit diyan na mga importante, ay itago po ninyo mga kapatid at ilagay po ninyo sa mga hindi nakikita dahil maaring kayo po ay pagnakawan dito mga kapatid. Ito ay maaaring may taong magtatangkang magnakaw sa inyo o mayroong mga taong nag-aaligid dyan para nakawin ang mga importanteng bagay dyan sa inyo na gusto nilang makuha. Ayan mga kapatid, kaya mag-ingat po. Sa panahon ngayon ay marami na mga taong hindi na mapagkakatiwalaan, kahit kaharap mo pa yan o kung ano man ay mahirap na mga kapatid. Kaya dapat ay pag-ingatan natin ang mga gamit natin, lalo na yan ang importante. Maaaring yan ay alahas, papeles, o kung ano mang mga importanteng bagay, o kayo man ay mga negosyo. Yan ay pag-ingatan ninyo mga kapatid para hindi mawala ang inyong pinaghirapan dahil may mga magnanakaw dito na magtatangka sa inyo, sa bahay ninyo, kung saan man. Ayan. Itong ano na to mga kapatid ay kung ano man ang mga blessing na dumadating sa inyo ay patuloy po kayong magpasalamat mga kapatid. At kung mayroon mga tao na humihingi sa inyo ng tulong at kung mayroon naman kayo, ay tulungan ninyo mga kapatid para tuloy-tuloy po ang mga blessing na dadating sa inyo mga kapatid. Pag ang tao po kasi na tumutulong sa kapwa na walang hinihinging pakapalit, ang blessing po ay sunod-sunod po sa inyong buhay na darating mga kapatid. Kasi kung madamot kasi ang tao mga kapatid, ay malabong pinagpapala yan mga kapatid. At yan po ay at subok ko po yan mga kapatid. At sa akin po mga kapatid ay merong humihingi ng tulong sa akin, binibigyan ko ng kahit magkano, kahit mga ilang segundo naman ay meron namang pumupunta dito at nagpapagamot, kahit papano na rin, ang Panginoon pa rin ang nagpo-provide mga kapatid. Ayan, kaya dapat wag tayong maging madamot mga kapatid, wag tayong maging makasarili, wag tayong maging gahaman dahil malabo po tayong pagpalain kung tayo ay gahaman sa ating kapwa. Kung ano po ang meron dyan ay itulong po ninyo mga kapatid. Itong mga memory na ito, yung mga masayang alaala sa iyong buhay ay nyo mga kapatid,
i-ano ninyo itong masayang alaala na ito, ay baunin ninyo ito, lalong lalo kung kayo ay may mga inspirasyon, at kung kayo man ay may mga pangarap sa buhay, o kung kayo man ay may mga plano, yung mga magandang alaala sa buhay ninyo, ay baunin nyo ito mga kapatid. At kung may mga alaala man kayo mga masalimuot sa buhay, itapon po ninyo ngayon mga kapatid, at itakwil po ninyo. Wag po ninyong ikulong ang inyong sarili sa nakaraan, ninyong mga masasamang alaala. Magsimula ka, magpanibago ka mga kapatid. Yan ang katotohanan. Kasi pag patuloy kasi tayo na ikulong natin ang sarili sa ating nakaraan, hindi kayo magiging masaya niyan mga kapatid. Hindi kayo magiging masaya pag ganyan po ang inyong pinapairal. Yan. Real estate. Yan. Ito po mga kapatid, ay may mga tao ako nakikita dito, may mga pamilya dito na may mga naipundar na tulad ng bahay, lupa, at kung ano ang ari-arian o business. Yan po mga kapatid, ay pag-ingatan po ninyo ang inyong mga ari-arian na iyan, dahil pag yan po ay hindi ninyo pinag-ingatan, ay maaring kayo ay maisahan nito mga kapatid. At mag-ingat din sa panahon ngayon, dahil marami na ngayon mga sindikato, marami na mga manluloko, mga scammer na nasa palibot-libot lang nagbabantay. Yan mga kapatid, marami na ngayon. Yan ang profits. Ito mga, kung ano man ang mga naipundar mo, at kung gagamitin mo ito sa magandang paraan, ay mag-aani ka dito, at lalago pa itong mga naipundar mo mga kapatid, pag marunong ka magdala ng iyong business. Kung meron kayo mga negosyo dito mga kapatid, ito ang pagtuunan ninyo ng pansin, itong business na ito. Yan. Collaboration. Kung ano man ang mga problema ninyo sa buhay mga kapatid, kung kayo man ay may malaking problema, yan, ay wag po kayong mahiyang lumapit sa iyong pamilya, at sa iyong pamilya na close nyo lang naman po mga kapatid. Tulad kung may mga malaking problema kayo, wag po kayong ang unang-una po ninyong lalapitan ay inyong pamilya mga kapatid. Ang inyong pamilya, ang inyong nanay, ang inyong tatay, ang inyong lolo at lola. Wag po kayong lumapit kung may problema po kayo sa ibang tao, tulad ng iyong barkada. Wag po ninyong ipagsabi ang inyong mga problema dyan sa mga tao, dahil sa panahon ngayon mga kapatid, may mga tao talaga na feeling concern lang sa iyo mga kapatid, pero deep inside niyan mga kapatid, pagkatapos mong isabihin ang mga problema mo, ay ikikwento din nila sa iba yan. Hindi nakakatulong mga kapatid. Ang dapat ninyong unang hingan ng tulong mga kapatid ay ang inyong pamilya. Unang-una, kung ang unang-unang tutulong sa iyo pag may problema kayo mga kapatid, ay ang pamilya, hindi po barkada o kung anumang taong malapit sa inyo. Yan, kung may mga problema, dapat mga kapatid, ang pamilya ang unang tutulong sa iyo mga kapatid. Kaya kung may mga problema ka, unang-unang lapitan ninyo, huwag kayong mahiyang lumapit sa inyong mga kamag-anak na sa inyong mga ka-close na mga kamag-anak. Yan. Yan. Kung ikaw naman mga kapatid, kung ikaw ay busy o ikaw ay busy sa trabaho, wala kang time sa iyong sarili, ang mensahe ng barahan na ito ay kahit papaano mga kapatid, i-enjoy mo rin kahit papaano ang inyong sarili o buhay. Yan. Wag po nating ikulong ang ating sarili sa palaging trabaho na lang. Trabaho pag-uwi galing sa trabaho, matutulog. Pag kinamagahan, gigising, trabaho ulit. Kahit papaano mga kapatid, bigyan mo rin ng sarili na mag-enjoy ang yung buhay kahit papaano. Maggala ka, mag-shopping ka sa mall, o mag-outing, o magbakasyon. Yan dapat mga kapatid ang mensahe.
Wag mong ikulong ang iyong sarili sa laging trabaho mga kapatid. Pag bumigay po ang ating katawan sa laging trabaho ng pagtatrabaho, wala po mga kapatid ay hindi na po masisira po ang inyong mga kapatid, ang inyong kinabukasan. Pag yan po ay nagbumigay o nagkasakit ng malubha ang inyong katawan, yan mga kapatid ay kahit papaano ay bigyan ninyo ng time ang inyong sarili na makapagpahinga kayo, bigyan nyo ng time na i-enjoy nyo yung sarili ninyo, dahil walang makatutulong mga kapatid kung kayo ay magkasakit, kundi hindi makakatulong ang ibang tao sa inyo, kundi ang sarili mo lang mga kapatid ang tutulong sa iyo. Yan, magkasakit ka, lumapit ka sa ibang tao, di ka tutulungan. Kaya dapat mga kapatid, mahalin din natin ang ating sarili. Hindi tayo pusa na siyam ang buhay. Pag yan pumalya ang katawan natin, wala, sira ang damay pati ang mga taong mahal sa buhay mo na yung ang iyong sinusuportahan, lalong lalo na pag ikaw ay breadwinner sa inyo. Yan ang katotohanan dyan. Ayan, imagination. Kung ano man ang iyong mga pangarap mga kapatid, kung ano man ang mga plano mo sa buhay na iniisip mo, ay tuparin mo mga kapatid, tuparin mo, kilusan mo. Kasi kung puro lang kasi isip ang tao mga kapatid, na walang kilos sa gawa, ay hanggang isip ka lang, hanggang sa pagtanda mo na umiisip ka pa rin ng mga plano mo sa buhay, hanggang ganun pa rin mga kapatid, hindi uusad ang buhay mo. Pag puro isip ka lang ng mga plano, dapat kilusan mo mga kapatid, pumilos ka para umusad ang buhay mo. Yan. Ito, pero may mga nakikita ko dito na merong magpo-propose, meron ako nakikita na bago pa lang ikasal yung mga tao na ito. At sana ang hiling ko lang dito, kung kayo ay na bubuo ng magandang pamilya hanggang sa pagtanda ninyo, ay iwasan ninyo ang tukso mga kapatid, dahil po ang tukso po ay unang-una po ang sumisira sa tahanan ng magpapamilya mga kapatid. Iwasan po ninyo ito, iwasan po, kasi kung kayo ay may mga anak na at nagpadala kayo sa tukso, ay ang unang-una diyang madadamay at mahihirapan ay ang mga anak mga kapatid. Kaya kung kayo ay ikinasal na, ay kayo, mag iwas kayo sa mga tukso mga kapatid sa iyong paligid, dahil naandyan lang yan. Itong mensahe ng barahan na ito ay meron akong nakikita ditong mga professional ng tao, maaring mga sa opisina nagtatrabaho, maaring ito may mga katungkulan o maganda ang mga trabaho nito sa kanilang kumpanya. Ang masasabi ko lang na dapat mahalin niyo ang inyong trabaho, at maging aware tayo at sumunod tayo kung ano ang utos ng nakakataas sa inyo mga kapatid, para hindi kayo magkaroon ng mga problema. Yan. At ikaw dito ay magkakaroon ng savings mga kapatid. May savings na sa iyong pagtatrabaho. Ayan. Yan, sa iyong mga naipundar, o may mga negosyo kayo dito na ibinuo, yan, ay magbubunga ito mga kapatid. Magkakaroon kayo ng savings dito. Yan. Kaya ingatan ninyo itong savings mga kapatid, ingatan ninyo, dahil ang unang-unang lumabas sa baraha, itong robbery. Ingatan ninyo, ay yan talaga ang mga kapatid sa panahon ngayon. Ang pera dito sa ating mundo ngayon ay masakit sa mata ng tao mga kapatid. Kita mo yung iba
nakikita ninyo sobrang dami ng pera pinupost sa social media. Merong iba hold up, merong iba sinasalvage na lang, merong iba mga kapatid kinikidnap dahil nga sa mga pera na ipinapakita, mga kapatid. Merong iba ginagawan na ng hindi magandang issue. Ayan. Kasi mga kapatid, ang pera kasi pag pinost natin sa social media, masakit sa mata ng tao. Mga kapatid, kaya yung iniisip ng iba minsan, nakakagawa na ng mga hindi na mga magagandang mga iniisip. Kaya meron ng iba yung ginagawa na ng mga maling kwento. Merong nagpost lang ng maraming pera. Ang chismis na ng iba na nagnanakaw na merong mga chismis na nagnakaw ng pera. Yung iba dumami ang pera gawa ng nagbebenta daw ng mga pinagbabawal na gamot. Kasi ang mga kasi ng mga tao ng mga kapatid, advance na kasi mag-isip. Kaya kung may mga pera kayo na mga malalaking pera na savings niyo na galing sa inyong pinaghirapan, wag na ninyong i-post sa social media para hindi kayo magawan ng issue, mga kapatid. Merong yung iba mayroong nakapulot na mga malaking pera. Yung iba nagtitinda ng mga bawal na gamot. Yung iba naman gagawan ka ng issue ng hindi masama, ninakaw yung pera ng kumpanya, kahit yung pera naman na yung ipinost sa social media ay pinaghirapan mo. Maraming dyan, mga kapatid, maraming nangyari dyan sa totoong kwento. Mayroong mga kwento na mga ganyan mga kapatid. Kaya kung may mga savings kayo, itago ninyo, ninyo sa bangko. Wag na ninyong ipangalandakan sa iba kasi masakit sa mata ng tao. Mga tao ngayon na hindi umangat, na nabigo sa kanilang sarili, gagawa yan sila ng na mga hindi magandang kwento. Kaysa ganito, kaysa ganyan ang ginagawa niyan. Na yung trabaho naman ninyo ay marangal naman, i-issuehan ka ng iba, yung iba naman ay maniniwala. Ganun ang mga kapatid. Kasi ang pera kasi dito sa mundo ay makapangyarihan. Itong mga pera na ito, ito ang kalimitang dinodiyos-diyos ng tao, ang pera. Kasi pag pera ang pinairal, mga kapatid, lahat ang tao na aabutan nito ay nakikinig. Yan ang katotohanan dyan. Kaya kung may mga pera kayo, ay wag na ninyong ipangalandakan, itago ninyo para wala nang masaktan na ibang tao na hindi nagtagumpay sa buhay. Yan lang ang natin, yan lang ang gagawin natin, mga kapatid. Sa panahon ngayon, gagawa ka ng mabuti, may masasabi. Gagawa ka ng masama, may masasabi. Kaya kung ano man ang mga hakbang na gagawin ninyo, ay wag na ninyong ipaalam sa tao. Kasi minsan kasi, mga kapatid, kung once na ipinaalam kasi natin sa mga tao ang ating mga pangarap o may mga plano sa buhay, ay nauudlot ito, mga kapatid. Sa totoo lang, mga kapatid, marami rin akong naging plano dati sa buhay. Dahil ang mali ko lang kasi, mga kapatid, pinagsasabi ko sa mga taong hindi naman totoo sa akin, mga kapatid. Kaya yun, ang mga plano na yun ay naudlot, mga kapatid. Kaya kung ako ay may mga plano ngayon, o kung ano man ang aking mga trabaho, ay hindi ko na lang pinagsasabi, hindi ko na lang pinangangalandakan. Kasi ang mga tao kasi, mga kapatid, ay akala mong sumusuporta sa iyo, ay yung pala ay ginagawa kang kalaban. Yan ang katotohanan diyan. Kaya mahirap ngayon sa panahon ngayon, mga kapatid. Bawat galaw mo lang ay gagawan ka ng issue hindi maganda. Gagawa ka na mabuti, may masasabi at masasabi pa rin. Yan. Itong ritual na ito, unang-una sa mga kapatid, wag ninyong ipopost itong savings, itong mga pera na ito, yung mga naipundar sa social media. Yan, itong mga negosyo ninyo na na nagbunga na ngayon, at itong trabaho ng mga professional. Dahil may mga tao talaga dyan na naiinggit sa ating palipaligid. Maaring kapitbahay mo yan, o maaring mga kamag-anak mo na kung ikaw ay nagtagumpay dito,
at ikaw ay gagawan ng ritual o may mga alam dito sa mga spiritual, ay gagawan ka dito. Kaya maaring ilock ninyo ang inyong profile sa inyong Facebook, ilock ninyo para hindi kayo makunan ng mga informasyon tulad ng mga picture ninyo at kung ano man, mga birthday ninyo dyan o kung ano yan. Dahil itong ritual na ito ay dala po ito sa inggit. May mga tao po kasing inggit kasi ang kalimitan ng sakit ng tao sa panahon ngayon. Itong anong mga ritual ang anuhin ninyo. Yan. Meron pa nga yung mga masasayang magpapamilya sinisira dahil mga magpartner na masaya naman ang pinagsasama, sinisira ng mga taong ganyan. Kasi yung mga taong naninira ng kapwa nila, hindi yan masaya sa buhay, mga kapatid. Hindi yan. Pinagsisira ang asawa, pinag-aaway-away ang magpapamilya, at nag-aangkin ng lupa ng hindi sa kanya, may mga ari-arian, mga gahaman, yan ganun. Yan. Ito mga sa'yo, itong gagawa ng ritual sa'yo ay naiinggit ito sa'yo, mga kapatid. Nai-stress ito dahil meron ka mga savings, meron ka mga achievement na ipundar o kung ano man ang mga negosyo mo ay nagbubunga ito, mga kapatid. Kung ikaw man ay mga professional dito, ay naiinggit ito. Tuwing nakakakita siya ng mga savings o ikaw ay nagtatagumpay, nai-stress itong taong ito. Nai-stress ito. Itong gagawa sa'yo ng ritual, naiisipan nito na na wala siyang laban, so nai-stress ito dahil sa kainggitan nito sa utak. May may ubo ito sa utak, mga kapatid. May ubo ito. Yan. Ingatan lang ninyo ang robbery na ito, mga kapatid. Dahil itong mga tao ay mahirap na magtiwala sa paligid natin. Ayan, sa panahon ngayon. Yan lang ang mensahe ng barahang ito. At hanggang dito lang, mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Ako po ay humihingi ng pasensya sa inyo dahil mga nakarang araw busy po ako sa gamutan at ngayon lang po ako nakapag-post ng ng mga mensahe ng mga baraha. At kung wala po tayong gagawin ay magta-tarot card ulit tayo at ipopost natin at pakinggan po ninyo. At paki-like, share at subscribe po ang aking YouTube channel na Maestro Apo, at ang Facebook ko na Hashim Sandal Ponte Tetragrammaton, at ang Facebook page ko na Maestro Apo Reels and Vlogs. Yan po, at hanggang dito na lang at God bless.